Hello guys, good morning. Ang inyong ka-Leotic po. Maayong buntag, aking mga kaibigan na mga Bisaya. At maupay nga aga hayo di nga tanan. Ako nagasi mga waraynon, Samar an Liti. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim dyan sa Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Middle East, Saudi Arabia, yung dating bansa na pinagtrabahoan ko. Mga sadik, assalamualaikum, kaipel hal, alhamdulillah, kwais. Dito guys, isishare ko lang sa inyo ang isang part ng spin dryer machine. Lahat ng spin dryer machine ay mayroon nito. Itong tinatawag na Velosit. Alam ko marami nang nakakalam nito, lalong-lalo na sa mga nagre-repair ng mga washing machine. Ito naman ay para sa hindi pa nakakalam nitong parts na to. Dati, ang tawag ko nito ay rubber gasket. Siyempre, hindi pa natin alam ang tamang term nito. Pero nung na-research ko ito sa Google, ay nakita ko na may tamang term pala nito. Ito pala ay Velosit. At minsan, bumili ako nito sa isang tindahan na mga spare parts ng mga washing machine. Siguro ibago pa yung tindera nila. Ang isinulat sa resibo ay gulong. So siyempre hindi niya alam kung ano ang tamang term nito. Gulong ang isinulat doon sa resibo. Sabi ko sa tindera, sabi ko, miss, ay hindi po yan gulong, kundi Velosit ang tamang term yan. Siyempre, turuan natin para naman sa susunod na pagsulat niya doon sa resibo ay may tama niya, may sulat niya ng tama. Ngayon guys, isishare ko sa inyo kung saan ito nakakabit at paano ang pag-check at paano malalaman kung sira na itong Velosit. Ang Velosit ay may dalawang klase. May plug-in type at mayroon threaded type. Ito yung plug-in type na Velosit. Kaya tinawag siya na plug-in type dahil ang pagkabit nito ay pinaplug doon sa butas ng dryer tab. At mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikabit. Ito naman, kaya tinawag siya na threaded type dahil ito may thread siya. Parehas lang nito ang pagkabit ng plug-in type. Ang pinagkaiba lang nito ay ito ay may plastic lock. Iyan ang lock na sinasabi ko. Ang Velosit po ay mayroon iba't ibang size. May 10mm, 12mm at 14mm. At depende yan sa model ng spin dryer nyo. Dito naman tayo kung saan nakakabit itong Velosit. Kung ito yung dryer basket, ang Velosit ay nasa ilalim niyan. Yan ang dryer basket, yan naman ang shafting, at yan naman ang Velosit. Ang sumunod yan, yan ang coupling. At yan naman ang spin motor. So, yan ang location ng Velosit. Ang purpose niyan para hindi tumagas ang tubig papunta doon sa motor. At nagsisilbi din itong balancer ng dryer basket. So, paano naman malalaman kung sira na itong Velosit?
Halimbawa ay binuksan nyo na yung likod ng washing machine. Unang ginagawa ko dyan ay hihipuin yung shafting at maging yung coupling. Ibig sabihin yung palibot ng coupling at shafting. Kapag may basa yan, ibig sabihin yan ay sira na itong beloset. Dapat yan ay walang tatagas na tubig dyan. Kaya kung may madetect kayong tubig dyan, kailangan magpalit na ng beloset. Pangalawa na ginagawa ko dyan ay sinasalat ko yung rubber ng beloset. Kapag lumusot na yung daliri, ibig sabihin ay sira na itong beloset. Katulad nito guys, kung makikita nyo, lumulusot yung daliri ko. Yan ay palatandaan na sira na talaga itong beloset. Kung ganito naman ang size ng beloset, ganun din ang pag-check niyan. Sasalatin din at kung lumusot din ang daliri, ay ibig sabihin ay sira na talaga yung beloset. Kung sira na yan, ay ang susunod na mangyayari niyan ay tatagas ang tubig papunta ng motor. Iyan ang dahilan kung bakit nasisira ang spin na motor natin. Pangatlong paraan ko sa pag-check ng beloset, kung makikita nyo, itong parts na to ay maganda pa yung rubber. Pero pagmasdan nyo, pag nilalagay siya sa shafting ay dumidiretso. Dapat yan ay hindi nalalaglag. Ibig sabihin yan ay maluwag na ang butas nitong beloset. Isa rin yan na palatandaan na sira na itong parts na to. Kapag ganito naman, obserbahan nyo yung dryer basket na nagwewiggle, isa rin yan na palatandaan na sira na yung beloset. Ipakita ko naman sa inyo yung bago. Kapag inilagay yan sa shafting, dapat yan ay hindi malalaglag. Katulad yan ay hindi dumidiretso. So isa rin yan na paraan sa pag-check ng beloset. Ganito naman nilalagay yung beloset. Unahin muna natin yung plug-in type. Itututok nyo lang sa butas at ididiin ang husto, katulad niyan. Iyan ngayon ang itsura ng ilalim. Kinakailangan yung mga ipin yan ay nakalak. Ganito naman ang pagtanggal niyan. Kukuha lang kayo ng flat na screwdriver at ipapasok nyo dyan sa gatla ng beloset at sabay yan ay itutulak. So, ganun lang guys ang pagtanggal niyan. Ngayon, dito naman tayo sa paglagay ng threaded type na beloset. Ganun din ang paglagay nito sa plug-in type. Itututok lang sa butas at ididiin ang husto hanggat lumusot yung thread. Yan ngayon ang itsura ng ilalim ng threaded type. So, yan ngayon ang pinakalock ng threaded type natin na beloset. Kung mapapansin nyo ay baliktad ang thread niyan. Ang kanyang patanggal ay paigpit. Ang kanyang paigpit naman ay patanggal. Sa pagtanggal naman nito ay pinupukpok ko lang yan. Konting tip lang sa inyo, itong plug-in type ay pwede ito i-convert sa threaded type. Bali, ang gagawin lang nito ay pagpapalitin lang yung holder niya. Minsan kasi may pagkakataon na hindi sumasalpak itong plug-in type. Kaya kinakailangan mag-convert. Halimbawa may luma kayong beloset na threaded type, ililipat nyo lang yung holder niya.
So, ganoon lang guys ang ginagawa ko sa pag-convert ng plug-in type to threaded type. Ang mga ganitong washing machine ay walang bilusit yan. Ito yung mga fully automatic na mga washing machine ay walang bilusit po yan. Ang parts na to ay mabibili sa mga supplier ng mga spare parts ng mga washing machine. At mabibili din ito sa ating malalaking online na supplier katulad ng Lazada at Shopee. Hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ako ng konting idea patungkol sa bilusit kung paano ang pag-check at kung paano malalaman kung sira na.